hello po sa inyo mga kalingap. Bago po tayo umalis, bago mag-vlog po, dahil yan po panibagong araw po ulit na paglingap po mga kalingap. So update po mga kalingap sa iba vlog po, baka po EDC po ngayon or job car po. As per sa live kalingap para po kagabi. So dahil nga po EDC, bago ako mag-vlog sana ng EDC, galing kaming Manila po, diba? Nila Grace. At po dito si Grace, no? Galing lang siya sa pag-iyak. Kaya dinamahin natin siya mga kalingap dahil dami ko din kasing mga messages na natatanggap po regarding sa kanya. Hindi ko alam ba't dinadirect sa akin o kaya sa personal account ko din, ganun. Hindi ko po alam kung bakit hindi po nila maintindihan yung mga ganung bagay. Ano ba yung mga anong bagay na yun? So, yun po yung bashers about sa yun, kapag nakikitang magkadikit sila ni Bensi mga kalingap. So grabe po yun, mga below the belt na po yung mga sinasabi regarding po sa kanila. Kaya po kailan po natin yun malutasan or bigyan po ng pansin, kasi po, iba na po yung sa ganung na type of bash. Okay lang sana kung masasabi ko sa kanya, pero iba yung about na sa personal na pamumuhay, tapos dinidiktahan pa. So yun, tanongin nga natin si Grace. So yun, kumusta ka Grace? So sa ngayon, kumusta ka ngayon? Grabe because nakakapangina lang ng loob. Nakakapangina lang ng loob. Ayun nga, kahit wala namang ginagawa, yan, iisya talaga. Bakit ba sa kapag may vlog or sa mga angels, bakit si Bensi napapansin lagi sa'yo? Hindi ko alam, siguro kasi lagi din nakadikit sa akin si Bensi. So hindi naman siguro wala namang problema yun? Hindi naman problema wala yun? namang problema, tsaka wala naman pati akong wala din naman akong paki kung sino dumikit sa akin. Kasi syempre lahat ko naman sila close, diba? So si Bensi lang napapansin talaga nila. Oo nga. Galing nag-Hong Kong, diba? Dahil na yung Hong Kong, tapos nakaya mo pa yung mga sinasabi sa'yo? Kinakaya, syempre. Kinakaya mo pa naman yung mga natatanggap mo? Hindi naman, di naman ako pwede magpatalo din kasi made-depress lang ako. Made-depress. So, nangyari na yun sa'yo, yung ganun type of depression? Ilang beses na. Bagay. Pero ngayon, nung nagpa-Manila, pinatatanggap din kasi ako mga messages about it. Kahit ako, pinatulan na lang ni Popo yung iba. Pinatulan na lang iba. So, may mga natatanggap ka din na messages regarding that. Ano yung mga masakit na natatanggap mo sa kanila pag nakikita ang kasama si Bensi? Bakit daw palagi ako nakadikit kay Bensi? Sabi ko, bakit naman sila mag-iisip ng ganyan? Sabi ko, ako dahil nakakapagsira kay Kuya Eds, tapos sa Eds. Sabi ko, bakit kasi puro on-cam ang inaan nyo? Paano kung off-cam? Sabi ko, hindi nyo kasi kami nakikita ng off-cam. Kaming tatlo pa ang nagbabanding-banding nyo nila kay Ed. Kaya sa mga bash, din kasi mga below the belt na din. Yung tipong naapektahan daw yung pagmamarathon nila dahil sa akin. Dahil nga daw sa'yo, nakikita daw na Pero bakit, yun nga yung malaking tanong, bakit si Bensi sila nakikita? Nakita ko naman na close ka din kay Carla na nahag pa nga kayo, si Joy. Diba? Kaya hindi yung isang rason kung bakit, mapapatanong talaga tayo bakit kay Bensi talaga. Mga kasi ang nung hindi naman sa lahat na lang sa kanila ay issue eh. May magdikit nga lang kay Bensi na lalaki. Ganun din? Lalaki? May magdikit lang sa kanyang lalaki. Gano'n na, issue na. Minsan nasumbong na lang siya. Ate Chris, ganyan. Pero hindi kasi nila alam yung tunay na sitwasyon talaga, off-cam.
So ano ba ang sitwasyon nila off-cam kapag kasama ka? Baka sakaling ma-minimize or mawala yung sinasabi nila sa'yo. Ano daw yung mga pangyayari sa off-cam na kasama ka na hindi nakikita ka sa kanila? Siyempre, yung pagkukulitan namin ni Kuya Eds. Sinasama pa nga ako ni Kuya Eds sa vlog niya eh. Diba nung nasa Manila tayo? Oo. Tapos ano pa kami? Alas. Kaming tatlo, pagka off-cam. Kita mo rin naman yan eh. Oo, kaya nga. Pag off-cam, yan, nagkukulitan kami. Yung tatlo, nag-ulok-ulok ako, ganyan. Sabi ko, future sila na, ganyan mo. Pero nagsasabi kasi na ano daw, tipong naiilang daw si Kalapedo kapag magkasama kayo. Nge. Close ba kayo ni Kalapedo dati pa? Oo. Diba ano? Oo. Since bata pa ako, kasi doon ako nakatira kay na Lola. Sa Tapos Talibatid, yung diba? bahay nila, kapit-bahay lang ni Lola. Kaya doon ako lagi nagtatambay. Paano ba kayo paano kayo ka-close ni Kalapedo? Para malaman nyo ng mga viewers kung Close kami kung sa close. Kasi dati din akong nauutusan nila Kuya Eds yung ganyan. Dati. Hanggang ngayon naman. Anong mensahe mo sa mga may nasasabi pa rin sa'yo kahit sinasabi mo na yung katotohanan regarding sa yung sasamahan nyo, yung pagiging close nyo, especially sa mga angels, pero si Benzi lang yung napapansin. Anong masasabi mo sa kanila? Huwag naman sana kayo maging one-sided. Tsaka kung may naninira man sa akin, huwag kayong maniwala agad-agad. Tanungin nyo muna ako. Hindi po pati porque laging nakadikit ay may relasyon na. Madami po niyan, patunay na wala. Wala talaga, di ba? Best friend na po talaga kami. Tsaka, nung sa hukong man, wala man siyang ibang malalapit. Maglapit siya kay atin, di ba sila close? Doon nga lang sila naging close nung sa hukong, di ba? Kaya nagsama-sama kayo. Pero, naintindihan ko din kasi yung part mo. Yun, masakit talaga yung sobra. Like, lalo kung may nakakabasa ka ng below the belt na sinasabi regarding sa inyo. Tapos, di naman kilala yung kilala kayo. Tipong may masasabi lang. Ang nabasa kong below the belt na, ano bang pinagmamalaki mo? May ganyan ka ba? Sa lalaki. May ganyan ka ba? Ang lakas ng loob mo manira ng relasyon daw. So, paano ba sinisira ko? Yun nga yung toxic traits ng fans. Yung tipong kapag inano sila, pag pinartner na sila, hanggang future, sila na talaga. Yung tipong kahit sinong umaligid sa inyo, bawal na. Sabi talaga yun. Paano mo hinaharap yung mga ganong problem? Iniiyak mo ba sa... Iniiyak ko na lang kasi baka mahirap din kasi akong para damdam kasi talagang na-breakdown ako. Kapag di mo nilalabas talaga. Ina-pray ko kay Lord na sana huwag naman gano'n, sabi ko, pagsubok lang yan. Sabi ko. Pero grabe yung pagsubok na may halos ban-ban na pagsubok. Kasi kapag lumalayo naman ako, sinasabi ako naman si Bianca na, Bes, malayo muna ako maglapit sa'yo at ganyan. Bayaan, sabi ni Bianca, bayaan mo kasi sila. Sabi ko, hindi naman sabi ko, ikaw kasi ang masisira ka ako. Sabi niya, sige, pag naglayo ka, ganyan. Sabi ko, wala mo na magagawa. Desisyon niya yun. Tsaka naglayo na din ako dyan, di ba? Trinay mo maglayo. Trinay ko maglayo dyan. Para lang wala masabi yung fans. Kaso talagang si Beyonce ay pag wala baga siya nasasabihan ng sama ng loob. Di man siya minsan makapaglapit sa ibang angels kasi talagang ako man yung pinaka-close niya. Ganun.
ikaw man talaga yung source na pinag-o-openan ng lahat kasi. Lahat talaga ng Kaya tinawag angels. kang, kaya nga may code name kang kapitan. Kaya ganyan. Sa kabila ba ng mga problem na hinaharap mo, syempre mental health issue na din yun kung sakaling mapabayaan. Alam ba yun nila, Tita Edna, nila Tito Bal, Kalinga Prab. Walang alam yung mga ganyang problem. Iniiyak ko na lang sa kanila kasi siyempre mahirap din yung pag-isa. Hirap. Sa kanila na lang ako na open ng gano'n. Sabi sila, bakit ganito, bakit ganyan? Parang wala naman akong ginagawa. Pero ramdam ko at na-imagine ko yung scenario sa tuwing go-open ka. Parang, ikaw kasi yung kino-consider as pinakamalambing na hinaharap yung mga ganyan. Yung mga suliranin. Kahit araw-araw mong, feeling ko araw-araw, or para ka ding naka-monthly subscribe sa mga bashing. At may mga event, di ba? Sa Manong Hong Kong, mas grabe. Tapos lalo yung nagpa-Manila. Sobrang dami. Minsan ba natitrigger yung yung sa mental health issue? Minsan nga nung nasa Manila na nahimik na lang ako. Nakakabasa akong gano'n. Actually, yun yung pinaka-sign talaga na pwedeng matrigger yung yung sa mental health issue. Pag nanahimik na ako dyan. Nasa isang gilid na lang ako. Ayan, diyan ka na diyan mo malala kung may problema. Pero dapat ino-open mo kasi yung ganyan. Especially sa mga friends. Kasi mahirap kapag pinipigilan or may mga bagay na go-hold back sa'yo. Kasi kapag lagi mo yung inaangkin or sinasarili, may times na may ipon o pupuno. Kasi yun yung mga nangyari sa'yo before, pwede nga yun mangyari ulit kapag sinasarili yung mga problem. Di ko naman gustong gawin ako ni Kuyang taga-alaga ng angels. Diba? Di ko naman gusto yun. Tapos, inatasan ka rin kasi may tiwala sa'yo. Di naman magbibigay ng ganong responsibility kung hindi mo naman kaya, diba? Kaya dapat. kung ano man lang din naisip ng mga basher. Pero yun nga, dapat ma-disregard po yung mga ganong mga problems. Kasi ang hirap kapag lagi mong daltas wala kang ginagawa. Yun nga yung yun nga yung mga halingap yung kailangan din malaman na sa lahat ng problem or mga hinaharap ni Grace, yun pawang lang yun, one-sided lang yun. Kasi hindi naman naririnig yung side yung kabila. Once na laging one-sided yan, mahirap yan paniwalaan, guys. Kaya sa mga nagda-direct message kay Grace sa amin, actually sa akin yun, dami. Hindi ko alam kung bakit pinapadala pa sa akin mga ganun. Tapos akala ko good news, yun pala pambabatikos. Yun mga kalingap, kahit anong gawin nilang pag-message na yun, lang sila tinatawag namin yan na panandaliang pagsuporta lang, hindi solid ba? Yun po mga kalingap, yun yung mga nag-type lang or nagko-comment na hindi pinag-isip. Hindi pong kung ano yung nakita, yun yung pinag-babasehan, walang hindi Pag-isipan niyo muna sana bago kayo magsalita. Kaya ngayon, malay mo, EDC ulit ngayon. Diba? So, may mga naman dyan. Pero yung ginagawa nyong na kayong umiiwas sa inyo, ikaw yung umiiwas para lang sa support, huwag mong gagawin.
ibig sabihin nagpapadala kayo sa daloy na ano, sinasabi nila. So tama yung sinabi ni Benzi na ano, hayaan niyo yung basher. Hayaan niyo sila na ano na kung ano lang sabihin. Pakatatag lang palagi. So ayun, napanood ko nga rin yung ano yung sa vlog niya nila ano, nila Pao. Natuwa ako din kasi ano, dinefend ka talaga ni Pao. Ngayon ko lang din nakita na galing magsalita si Pao about sa basher. Doon nakikita yung pagmamahal talaga ng isang kapatid. Akala mo ano lang, kalug-kalugid lang. Pero yun, may pa din, may care din sa'yo. Grabe ang care nun sa akin. Wala bata pa. Lalo na pag nag-breakdown na ako. Siya yung nagamit ano sa akin. Siya pa nga yung nag-a-advise sa akin. Gusto tanda pa sa akin. Sa ano, saktong-sakto yung ano, yung kurso niya na about sa ano. Psychology. Nababasa yung bawat isipan ng tao. Pero yun nga yung advice ko kapag may problem ka na ganyan. I-open, huwag mo sasabihin. Kasi mangyayari talaga yun. Hindi mo masasabing magaling ka dyan sa mga yung nakukope mo na yung mga problem before. Hindi yun basihan na magaling ka na. Kasi once na merong mga problem or nakakapag-trigger sa'yo, talagang re-relapse yun. Ibig sabihin talaga, babalik at babalik yun. Ayun. Ano Grace, ano lang, mensahe mo sa kanila, last night. Sa ibabati ko sa inyo. Sabihin mo hindi sila totoo. Sa mga basher din. Huwag naman po kayong one-sided. Then, huwag po kayo agad-agad maniniwala sa mga nagsasabi sa inyo ng negative tungkol sa amin. Hindi naman po lahat ng sinasabi sa inyo totoo. Tapos, kung ano mo po yung nakikita ninyo sa on cam, huwag niyo po agad dusgahan kasi hindi nyo naman po nakikita yung off cam. Which is yun talaga yung pinaka-reality. So yung mga kalingap, I hope na makatulong ito para ma-minimize or tuluyan na mawala ang mga bashers. So ayun, maraming salamat po sa pagpanood. Please like, share, and subscribe mga kalingap. Bye-bye!